Bago po tayo mag-umpisa, magkamayan po muna tayo sa isa't isa. Ayan, nagkamayan, lumapit sa isa't isa. Tayo po tayong lahat. Ayan. Ayan. Kamay-kaway po tayo. Kaway-kaway, kamay-kamay. Ayun. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay buhay sa umagang ito. Tayo po ay pinagpala sapagkat hindi po lahat ng nagigising ay buhay. Amen? At salamat sa hininga na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit mainit, ay patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Mainit din po ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Anyo pong biyaya ay sapat. Liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa mga pagsubok na hinarap namin sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo. At hindi nyo po kami pinabayaan, O God. Salamat din po sa kabutihan nyo, sa pamilya namin, sa mga pagpo-provide sa Panginoon sa aming mga kinakain, sa mga blessings na natanggap namin, unexpected, at mga pagpapala, Lord, na nag-uumapaw, O God, sa buhay namin, Panginoon. Salamat din po, Lord, na kahit po mainit ang panahon, ay nakaya po ng aming katawan sa biyaya nyo, Panginoon. At di po kayo, Panginoon, nagkulang sa aming buhay, O God. Anyong biyaya ay sapat at hindi po kami, Panginoon, nagugutom at hindi po kami nauuhaw sapagkat ang nagpo-provide sa amin ay amin dakilang Diyos na makapangyarihan na sa Kanya po nagmula ang lahat, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa umagang ito na kami po ay nanririto, Panginoon, at patuloy na sasamba sa inyo, Panginoon. Hiniling din po namin yung mga kasama namin na wala pa rito. Lord, tulungan niyo po sila na ma-overcome po nila, Lord, ang anumang pinagdaraanan nila bago sila makarating dito, Panginoon. Nawa po, mapuno po ng mga kaluluwa, ang mga upuan, Panginoon, upang hindi po masayang yung salita ng Diyos na itatanim nyo sa bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagiging ama at kaibigan sa mga pinagdaraanan namin, Lord, sa mga nagdaang araw. Hindi po kayo, Panginoon, bingi sa aming mga kakulangan, sa mga kahinaan. Hindi po kayo bingi sa mga problema na sinasabi namin sa inyo, O God. Lord, patuloy po namin kayong pupurihin sa umaga ito, O God. Nararapat lamang po kayong sambahin sa spirito at katotohanan sapagkat sa inyo po kami nanggaling. Sa inyo, kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay at binigyan niyo po kami, Lord, ng pagkakataon na maligtas, makasama, maisulat ang pangalan sa banal na aklat, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kulang ang salita, kulang ang aawitin namin sa mga ginawa niyo, Lord, sa buhay namin. Nawa po, Lord, masumpungan niyo ang mga anak niyo na patuloy na nagpupuri at sumasamba sa inyo, Panginoon. Wala pong maiiwan, wala pong manghihina, at wala po, Panginoon, na magbabackslide, Panginoon. Kapagkat kayo lamang, Panginoon, aming Ama, na dapat namin purihin, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kahinaan namin, ano man ang kakulangan namin, hindi nyo po, Lord, tinitingnan. Bagkus, Lord, mas natutuwa kayo, Lord, kapag kami po ay bumabalik, sumasamba sa inyo patuloy, O God. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. At ang lahat ng anak ng Diyos ay masabing, Amen. Hallelujah. Bago po ako umawit, magbibigay lang po ako ng wait lang po Ayan. Psalm 150. Ayan lang po loading. Ayan. Psalm 150. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw at ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tutugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay purihin. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang.
Purihin si Yahweh. Hallelujah! Amen! Puso ko'y nananabik. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Jesus, ikaw lamang. Kapangyarihan ng taglay, lahat ay lumaya. Amen? Sa kapangyarihan ng taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakagdan, buhay ay sumira. Marapat-dapat napapurihan ka, pasasalamat ay sasambitin kita. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat salin. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo, Panginoon, ang iyong lakas, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Amen. Pinatunayan mo yung sangyunihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo
Pagkat naririyan ka palagi, di matitina sa pagsubok. Ang kasama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, oh, ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkain. At hindi ko nalala mo. At hindi pa sapat na sa lahat kong pangangailangan. Hindi pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Saan ang panganib? Saan ang pagsubok? Matatagpuan niyo po kami nagpupuri. Matatagpuan niyo po kami umaawi sa inyo, Panginoon. Sapagkat sa inyo, Panginoon, kami ay siksik, Panginoon. Kayo sapat at higit sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapat, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Sa biyaya mo, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Sa biyaya mo, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mamasigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Ika'y sapat na. Oh, 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 oh. Hallelujah! Amen! Kung gaano karami yung pawis nyo ngayong umagan to, ganyan din karami ang pagkapalang matatanggap natin. Amen! Amen! Hallelujah! Di nagbabago ang ating Panginoon. Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig na kanta. Biglang luluha kahit na nasasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y naglibig-o. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw
kahit na nasasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangalan ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong nangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pang kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pang kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko'y naalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko ito'y gamitin mo sa isang pagsamba. Nararapat sa'yo, O Diyos, tanggapin aking hain na pagpupuri. Sa'yo lamang, Jesus. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko'y naalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko ito'y gamitin mo sa isang pagsamba. Nararapat
po natin ang ating Panginoon. Panginoon, sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilaan, at ang aming mga inawit ay para sa inyo lamang, O God. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming haing awit. Tanggapin niyo po ang aming buhay na ipagkakaloob at ang aming puso na iaalay sa inyo, O God. Amen. Hallelujah. Amen. Po sa ating scripture reading, hinihiling ko po ang lahat na tumayo ulit. Kung kayo po may mga Bibles or siyempre sa cellphones, buksan po ninyo ang John chapter 1 verses 35 to 36. John chapter 1, 35 to 36. Okay, kung nandyan na po, sundan lamang po ninyo. Ito po yung salita ng Panginoon, verse 35. The next day, John was there again, and two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Pagpalain ang salita ng Panginoon, makakaupo na po lahat. Good morning, everyone. Sana kung gaano kainit ang panahon ay ganun din kainit ang ating mga puso sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Salamat po, Panginoon, sa minsan pa ay kami po ay magkasama-sama, magkatipon upang itaas ang iyong dakilang pangalan at purihin at sambahin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ginawa niyo sa aming mga buhay, sa lahat ng pagpapala, pag-iingat, at sa lahat ng pagkakaloob niyo sa lahat ng aming pangangailangan. Dalayan ko, Panginoon, na sa umagang ito, patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong pananambahan na ito, Panginoon. At dinadalayan po namin na ang inyong pong banal na Espiritu siyang pumuspos at siyang magpala sa bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming kinalalagyan, katagpuin niyo po kami, Panginoon. Ano man ang aming sitwasyon sa mga oras na ito, dalahan ko, Panginoon, na sa inyo po ay masumpungan namin ang kalakasan, masumpungan namin ang katugunan sa aming mga pangailangan, masumpungan namin ang kapayapaan nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan sa mga oras na ito. Ito mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon po bang maliit pa kayo, meron dito, maliit pa rin. Noon bang maliit pa kayo, anong gusto nyo maging paglaki nyo? Yan. Lumaki. Ganong kababo ang kanyang kaligayahan. Gusto lang niyang lumaki. No? So, nung bata pa ako, kapag tinatanong ako, every time tatanungin ako, kung ano ang gusto ko paglaki, hindi ko alam kung ano sasagot ko kasi hindi ko pa alam kung ano ang gusto kong maging. Sa ibang mga pamilya, lalo na yung mga may kaya, may mga family business, madalas yung parents ang nagde-decide kung anong kurso ang kukunin ng kanilang mga anak para siguruhin na may magpapatuloy ng kanilang family business. Ayon po sa librong Purpose-Driven Life, the greatest tragedy in life is not death, but life without meaning, without purpose. Many people go through life without ever discovering God's purpose for their lives. Mga kapatid, we are not an accident. Yung pong pagsilang natin sa mundong ito ay hindi aksidente. We were created for a purpose, and we were made to have meaning. Ang buhay po natin ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, nilikha po tayo ng Diyos, at ito po ay mayroong kabuluhan, mayroong layunin. Hindi po tayo sumulpot lang dito sa lupa nang wala lang. Bagamat yung ibang mga parents, pagka nagkakaanak ay sinasabing hindi namin pinlano yan. So parang sinasabi nila na aksidente lang. Pero sa ating pong buhay, walang aksidente. Yung pong pagsulpot natin dito sa lupa ay hindi po isang aksidente at ito po ay bahagi ng layunin ng Diyos sa ating buhay. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatang Discovering My Purpose in Life.
again, doon po sa book ni Rick Warren, A Purpose-Driven Life, sabi niya, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Kung walang Diyos, kung wala kang Kristo sa iyong puso, ang sabi ni Rick Warren mula po sa kanyang book na Purpose-Driven Life, ang buhay mo ay walang layunin. At kung walang layunin ang iyong buhay, ang buhay mo ay walang kabuluhan. At kung walang kabuluhan ang buhay mo, ano pa ang halaga mo dito? In our gospel reading, we learn about God's purposes. In the past Sundays, mula po doon sa ating mga pag-aaral, nakita po natin yung 5 layunin ng ating buhay sa mundong ito. And ito po mga layunin na ito na pag-aralan natin ay hindi lang para sa mga disciples noong unang panahon, but ito po ay para sa atin sa ating kasalukuyang kapanahonan. Now, doon po sa text na ating binasa kanina, mula po sa John chapter 1:35 to 37, ang context po nito ay doon po sa verse 35, yung pong meeting, na yung pong encounter ng mga disciples kay Jesus. No? Babasahin ko po sa Tagalog, ito pong sinasabi sa John chapter 1:35-37. Kinabukasan, sabi dito, naroon muli si Juan kasama ang 2 sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan sa kanyang sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng 2 alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Tinawag ni John the Baptist si Jesus na kordero ng Diyos, o sa English ay Lamb of God. Ang mga Hudyo ay alam nila kung ano ang kordero. Alam nila yung patungkol sa mga sacrifices. Alam nila kung para saan ang kordero. At ito ay para sa mga sacrifices na kanilang ginagawa. Na tuwing araw ng Passover o yung araw ng Paskwa, ang bawat pamilya po ay nagdadala ng kordero upang ibayad. Ito po ay bayad sala. At ito po ay pansamantalang tumatakip sa kanilang mga kasalanan. So ito pong kordero na kanilang inaalay bilang mga sacrifices ay pansamantalang tinatakpan ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At ito pong pagtatakip na ito ay tumatagal hanggang sa susunod na Passover. So tuwing Passover, nagdadala sila ng kordero o yung lamb para bayad sala o pantakip sa kanilang mga kasalanan. Now, ito si John the Baptist, dinidescribe niya si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At hindi lang kasalanan ng Israel, kundi kasalanan ng buong sanlibutan ang kanyang inaalis. Kaya naman ang mga alagad ay hindi nag-atubiling sumunod sa kanya. Then papansinin po natin sa verse 43, sabi niya, kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi niya Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. So yung pong ating passage for this message ay mula po sa Book of John, chapter 1. So binasa lang po natin yung kanina, yung verse 35 to 37, pero yung pong, actually yung buong passage po ay yung buong chapter 1. Pero hindi na natin binasa yung buong chapter 1. So susundan nyo na lang po ako diyan po mula po sa inyong mga Bible from time to time, dahil meron po tayong mga verses mula dyan sa chapter 1 na titingnan at babasahin. So again, itong si Jesus, tinawag ni John the Baptist na kordero ng Diyos. No? At itong mga Hudyo ay familiar sila rito. No? At mula po doon sa verse 43, nakita ni Jesus sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagpunta doon sa Galilee, nakita niya si Philip o si Felipe at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Now, ang pangunahing layo ng Diyos sa paglikha sa atin ay upang makilala natin siya. Yun po yung pangunahin, yung primary. The primary purpose of God in creating us is for us to know Him. Para makilala natin siya at magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Kanya at sa ating pagkilala sa Kanya ay lalong lumalim yung ating relasyon sa Kanya. So, ano ba yung mga bagay na makikita natin dito mula po sa aklat ng
John chapter 1. Una, makita po natin dito na tayo po ay tinawag ni Jesus upang sumunod sa Kanya. Sabi niya doon sa verse 39 and 43, hindi ko na po nilagay dyan yung buong verse, no? Yung dalawang verse. Kinuha ko lang po yung phrase na gusto kong i-highlight. Sabi riyan, hali kayo, tingnan ninyo. And then, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Ito pong pagkatawag na ito sa atin ng Panginoon ay isang marubdob o passionate na pagkatawag. Sa kanyang pagtawag sa atin, nandoon yung kanyang passion. Ito pong pagkakatawag na ito, isang madamdaming paanyaya. Sabi niya, hali kayo. Ang inyong destiny o yung ating destiny ay sumunod sa Panginoon. Para sa mga alagad, ito ay nangangahulugan na iiwan nila yung kanilang mga lambat, kabilang ng kanilang ama at ang kanilang mga bangka. Dahil nung unang panahon, nung panahon na yon, ang kanilang pangunahing trabaho, itong mga disciples na tinawag ni Jesus ay mga mangingisda. So nung tinawag sila ni Jesus, ito po ay nangangahulugan para sa kanila na iiwan nila yung kanilang pangunahing trabaho, ang pangingisda. So they have to leave their nets, the boat, and then yung kanilang father. So medyo mabigat po itong pagkatawag sa kanila ni Jesus at ano po ang naging response ng kanilang nitong mga alagad sa pagtawag sa kanila ng Panginoon. Tandaan po natin noong panahon na yon, ang kaugilan ng ang custom po during that time, kung ikaw isang disciple, ikaw ang pipili ng iyong discipler. Ikaw ang pipili ng iyong master. Ikaw ang pipili ng iyong gustong sundan. Pero, ito pong pagpili na ito ay kagaya ng ginagawa ng mga tao ngayon na pagpili ng simbahan. Kung saan convenient, kung saan entertaining, ito po sila. Pero, itong pagpiling ito ay hindi kung saan sila magagamit sa ministry, pero siyempre, hindi naman lahat ng tao ay ganito. So, dito po, sa kanilang kaugalian, during that time, ang isang disciple ang pumipili ng kanyang master. Pero dito po makikita natin, si Jesus ang pumili at ang ginawa niya pagtawag sa mga alagad ay marubdob o passionate. Nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang pagkatawag na ito ay puno ng layunin. Ang salitang hali kayo at sumunod ay nangangahulugan na ang tagasunod ay learner, apprentice, or siya po ay nakahandang sundan at gayahin ang kanyang sinusundan. Ito po ay marubdob na pagkatawag at ito ay puno ng layunin. Ito pong pagtawag na ito ni Jesus sa kanyang mga disciples ay isa ring personal na panawagan. Tayo po ay personal na inaanyayahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya kung papaano pong personal niyang inanyayahan yung mga unang disciples na sumunod sa Kanya. Ang panawagan ni Jesus sa atin ay sumunod sa Kanya. Hindi mag-join sa isang denomination o simbahan, kundi sa Kanya mismo. Ang tanong, have you responded personally to the call of Jesus to follow Him? Ito ang pangunahing layunin ng ating buhay. Ang ginawang pagsunod ng mga alagad ay agaran. Wala nang tanong-tanong. Kaagad nilang iniwan yung kanilang mga gamit pangingisda at sila ay sumunod kay Jesus. Agad nilang iniwan yung kanilang ginagawa, maging ang kanilang ama na kasama nilang nangingisda para sumunod kay Jesus. Ang tanong, will you follow Him wherever He leads in 2024? The call of Jesus is to know Him, to follow Him. If our primary purpose is to know Him, our second purpose is to serve Him. Pangalawa pong bagay na makikita natin dyan, ang komunidad ni Jesus ay ang kanyang pamilya. Sabi po doon sa verses 38 to 39,
lumingon si Jesus at na makita niyang sumusunod sa kanyang mga tao, o ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon noong araw na yon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Tingnan natin kung papaano tumugon si Jesus sa kanila. Of course, nakita natin dyan, nagtatanong siya. Sabi niya, anong kailangan ninyo? So nakita niya sumusunod sa kanyang mga tao, tinanong niya, anong kailangan ninyo? So dito po, tinitingnan ni Jesus ang kanilang motibo. Following Jesus must be a conscious decision we each choose to take. Sabi niya, anong kailangan ninyo? Bakit kayo sumusunod sa akin? Dahil ba may nag-aya sa'yo? Dahil ba may nag-invite sa'yo? Dahil ito ba inaasahan sa'yo? O dahil gusto mong makilala ang Panginoon Jesus, kaya gusto mong sumunod sa Kanya? Inaanyahan sila ni Jesus para makasama niya. Hindi sila in-invite ni Jesus sa isang service o meeting, kundi sila po ay in-invite ni Jesus sa Kanyang bahay upang maging bahagi ng Kanyang pamilya. Sa Bible po, ang turing ni Jesus sa Kanyang mga disciples ay mga kapatid. Hindi ninais ng Diyos na tayo ay mabuhay mag-isa. Nung tayo po ay nanampalataya kay Jesus, tayo po ay napabilang sa Kanyang malaking pamilya. Bagamat unique tayo, wala tayong kapareho, may kanya-kanya tayong spiritual gifts, may kanya-kanya tayong talents, pero naririto po tayo para suportahan ang isa't isa bilang mga kapatid sa Panginoon. The Holy Spirit indwells us, and He also assures us, He equips us, and binds us together into a family of many backgrounds. Doon po sa book na Knowing God ni Jim Packer, ito po yung kanyang sinabi. Do I, as Christian, understand myself? No? So ito po yung sinabi niya sa kanyang libro. Ako ba bilang isang Kristiyano, naintindihan ko bang aking sarili? Do I, as a Christian, understand myself? Do I know my own real identity? My own real destiny? No? Alam po ba natin ang ating katayuan sa harap ng Panginoon? Alam po ba natin yung ating identity? Alam po natin yung ating destiny? No? Sabi niya, as a Christian, sabi niya, I am a child of God. God is my Father, heaven is my home, every day is one day nearer. My Savior is my brother, every Christian is my brother and sisters. So, kung ito raw po ay ating uulit-uliting sabihin sa ating sarili, first thing in the morning, last thing at night, as you wait, habang naghihintay ka ng iyong masasakyan, ito yung iyong sinasabi, God is my Father, I am a child of God, heaven is my home, every day is one day nearer, my Savior is my brother, every Christian is my brothers and sisters. Kung ito po yung paulit-ulit nating sinasabi, sabi niya, we may be enabled to live as one who knows it and utterly, completely true. For this is the Christian's secret of a happy life. Sabi nung iba, happy wife, happy life. Pero kung gusto niyo po talaga ng happy life, ito po yung secret na paulit-ulit natin sabihin sa atin yung ating tunay na katayuan sa harap ng Panginoon. I am a child of God, God is my Father, heaven is my home. This is the Christian's secret of a Christian life and a God-honoring life. And may this secret become fully yours and fully mine. Sabi po ni Rick Packer. So, ano po yung unang purpose ng Diyos sa ating buhay? God's first purpose is to call Him or is to follow Him. The call of Jesus to follow Him. And God's second purpose, the community of Jesus, is where we serve Him. And God's third purpose for us is to share Him. So,
makita po natin dito sa passage na ito, yung concern ni Jesus. Ang kanyang concern ay ang mga kaluluwa. Sabi po doon sa Mark chapter 1 verse 18, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." At once they left their nets and followed him. Dahil itong kanyang mga unang disciples ay mga mangingisda, ang sabi sa kanila ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. I will send you out to fish for people." Pagkatapos ng isang araw, nakasama ni Jesus o nakasama nila si Jesus, anong unang bagay na ginawa ni Andrew? Anong ginawa ni Andrew pagkatapos niyang sumunod at makasama si Jesus ng isang araw? Alam po ang kanyang ginawa? Hinanap niya ang kanyang kapatid na si Simon, na later on ay tinawag ni Jesus na Pedro. At sinabi niya, "Nakita namin ang Mesyas." Sabi doon sa John chapter 1 verse 41. Ito yung kanyang naging patotoo. Messiah simply means the anointed one, the long-awaited Savior. Pansinin po natin yung sequence. Si Andrew, sinabi niya kay Simon ang tungkol kay Jesus. So si Andrew ang nagdala kay Simon, kay Jesus, para ma-encounter o ma-meet ni Simon si Jesus. Now, pagkatapos po nito, itong si Andrew at si Simon ay naging mga tagasunod ni Jesus. Itong magkapatid. Na unang nakakilala si Andrew, and then hinanap niya si Simon at dinala na kay Jesus. So, nung araw, uso na yung +1. Isang araw pa lamang nakakasama ni Andrew si Jesus, kinabukasan, hinanap niya yung kanyang kapatid na si Simon. Dinala kay Jesus. Nag+1 si Andrew. So, yung sequence, makita po natin, yung same sequence nangyari kay Philip. The next day, si Philip, na-meet ni Philip si Jesus, and then si Philip naman ang nagsabi kay Nathanael ng tungkol kay Jesus. Sabi niya, "We have found the one." So, si Philip ang naghimok o naghikayat kay Nathanael na lumapit kay Jesus at magtiwala kay Jesus. Now, nung masumpo ang matagpuan ni Nathanael si Jesus, na-discover niya ang Panginoon. Nasumpungan niya ang Panginoon at nakilala niya ang Panginoon. Paano ba tayo nakakilala sa Panginoon? Di ba? May nagdala rin sa atin, may nag-pray sa atin, may nag-share sa atin, may nag-invite sa atin. Katulad itong ginawa ni Andrew at ni Philip. Jesus invariably uses his brothers or sisters to grow his family. Collectively, the experiences of John the Baptist and of Andrew, Peter, John, Philip, and Nathanael together give us an awesome picture of who Jesus is. Doon sa kanilang mga karanasan, pinapakita po rito kung sino si Jesus. Tingnan po natin ito. Mula po sa John chapter 1 verse 35, siya po ay tinatawag na the Lamb of God, the Passover sacrifice. And in John chapter 1 verse 41, siya po ay tinatawag na the Messiah, ang Mesyas, the Savior. And then, mula po doon sa John chapter 1 verse 45, siya po ang tinatawag na the one Moses and the prophets wrote of. Siya po yung mga isinulat ng mga propeta. At siya rin po yung isinulat ni Moses. Doon po makita po natin sa Genesis, nandoon na si Jesus. Sa creation pa lamang. At ang sumulat po nito ay si Moses. So, yung mga prophets, they are looking forward
to the coming of Messiah, who is Jesus the Savior. In John chapter 1 verse 49, siya po ay tinatawag na Rabbi, Guro. And then in John chapter 1 verse 49 pa rin, He is called the Son of God. And in John chapter 1 verse 49 pa rin, He is called the King of Israel. And in verse 51, He is called the Son of Man. Kaya naman, itong naunang 6 na alagad ay ganun na lamang ang kanilang excitement na ipakilala sa kanilang mga kaibigan si Jesus. Mga kapatid, ano ang matutunan natin sa mga unang alagad na ito? As they shared news about Jesus, it was neither contrived nor self-conscious, neither forced or artificial. It was spontaneous. It was infectious. It was effective. Bakit? Dahil nakasama nila ang Panginoong Hesus at dahil dito, hindi nila mapigilan na ibahagi ito sa iba. Dahil sa kanilang experience, dahil nakasama nilang Panginoon, nakilala nila ang Panginoon, hindi nila mapigilan na ito ay i-share sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kakilala. Ito rin ang dahilan kung bakit mas effective ang mga bagong Christians na madala ang kanilang mga friends kay Jesus. Dahil sa pagbabagong ginawa ni Jesus sa kanilang buhay, they are naturally grateful and enthusiastic. And they still have plenty of non-Christian friends. Kaya mga kapatid, kung nais mong may madala kay Jesus, hindi mo naman kailangan ng training. Itong mga disciples, wala naman silang training. No? Nung maka-encounter na si Jesus, kinabukasan, hinanap niya yung kanyang kapatid. No? Sinabi lang niya, natagpuan ko na ang Mesyas. Halika, sumama ka sa akin, papakilala kita sa kanya. No? Ganun lang. Wala silang evangelism training. So, as they go along with Jesus, no, doon lang sila unti-unting tinitrain ni Jesus habang sila po ay magkakasama for 3 years. So, kung gusto nating maging bahagi ng +1, kung gusto nating madala ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid sa Panginoon, hindi naman natin kinakailangang mag-training. Yung life testimony lang natin. No? You don't need to read lots of books that will help you answer common objections. Your life testimony, enough na yun para ma-share mo si Jesus. And there is much simpler ways. No? Years after this first encounter, si Simon, na naging later on tinawag na Peter, ay isinulat yung kanyang first epistle. Sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 15, "But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Sabi niya, always be prepared. Lagi tayo maging handa to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Pag may nagtatanong sa iyo, bakit ba ganyan ka na lang kasaya? Sabi niya, do this with gentleness and respect. Now, we tend to put the emphasis on knowing what to say. Minsan, masyado nating pinoproblema, ano kayang sasabihin ko? Ano ba ang dapat kong sabihin? No? But tingnan po natin si Peter. Sabi niya, siguro si Peter, inaalala niya yung first encounter niya kay Jesus. Nagsimula po siya by saying, sabi doon sa verse 15 ng 1 Peter chapter 3, ito po yung kanyang pagsisimula. In your hearts, revere Christ as Lord. Sabi niya, sa iyong puso, kilalanin at igalang mo si Jesus, si Kristo, bilang iyong Panginoon. Now, if we want to be fruitful, kung nais nating
maging mabunga ang ating buhay Kristiyano, then let us spend more time with the Lord. Kung nais nating maging fruitful yung ating buhay, let us spend more time with the Lord and His family. Then, you will be ready when opportunities come to talk about Him. It will feel natural to invite others to meet Him too. Itong mga disciples, natural na sa kanila yung mag-invite. Naayain yung kanilang mga kapatid, mga kakilala sa Panginoon. At kagaya nila, nawa magkaroon tayo ng excitement sa ating puso na sabihin sa ating mga kilala, come and see. This is the most effective invitation. Come and see. Then tingnan po natin kung papaano babaguhin ng Panginoon ang kanilang buhay. This morning we have observed our first purpose is to know Him because the call of Jesus is to follow Him. Our second purpose is to serve Him through the church because the community of Jesus is His family. And our third purpose is to share Him because the concern of Jesus is for the lost, for those who do not yet know Him, to love and serve Him. Doon po sa Book of Acts, makita po natin doon kung papaano po isinabuhay nitong mga unang Kristiyano, itong mga layunin ito. Sa gitna ng mga oposisyon, sa gitna ng hostility and persecution, pinamuhay po nila ang mga layunin ito ng Diyos sa kanilang buhay. When they saw the courage of Peter and John, ito pong mga authorities, they realized na itong mga taong ito ay hindi naman mga aral, hindi naman sila nag-aral. They were ordinary men, pero sila po ay nagulat. At nalaman nila na itong mga taong ito ay kasama pala ni Jesus. They had been with Jesus. Many people we meet this week, nawa, ito po yung makita nila sa atin, that we had been with Jesus. Na masasabi nila, itong taong ito, Kristiyano ito. At dahil dito, sila rin ay magkakaroon ng desire na sumunod kay Jesus. Nawa, sa pamagitan po ng ating buhay, makita ng mga tao ang Panginoon Hesus sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon Hesus, tulungan niyo po kami na madiscover po namin yung pagkatawag at layunin niyo sa aming buhay upang mas makilala ka namin, Panginoon. Mas mahalin ka namin at buong katapatan ka naming paglingkuran habang kami po ay nabubuhay. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang aming pagmamahal ay maging kahawa-hawa upang sa gayon yung mga ibang tao, mga kakilala namin, kaibigan namin, kamag-anak namin, sila rin ay one day makakilala sa inyo. One day sila rin po ay magtiwala sa inyo bilang kanilang sariling Panginoon tagapagligtas. At sa pagdating ng panahon, kami po ay sasabihan ninyo, well done, my good and faithful servant. Nawa nga po, ito po ang mangyari sa aming buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor, sa mga mensahe na ibinigay sa atin sa ating kalagitnaan ngayon at pagpalain ka ng Panginoon. Kung tayo po ay pinagpala sa mga salitang ating napakinggan, tayo po ay magpala din sa Panginoon upang masuportahan ang kanyang pangangailangan sa iglesia. Tayo po ay larako sa ating gawaing pagbibigay. May babasahin lang pa ako sa Kawikaan 3:9 hanggang 10.
Sinabi po dyan dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga mainam na ani, siya iyong handugan. Sa Jess, sa gayon, kamalig ay laging aapaw, sisidla ng mga inumin ay hindi nga matutuyuan. Tayo po ay magbigay sa ating Panginoon, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa bawat hininga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ingatan mo kami sa buong isang linggo, dakilang Diyos. Salamat din sa bawat isa sa amin naririto, Panginoon, upang bigyan ka ng parangal at papuri, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin. Maging sa aming mga inaani o mga pinagkikitaan, Panginoon. Salamat sa mga ibinigay niyong ito upang kami, Panginoon, ay patuloy namang buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isang nagbigay at patuloy, Panginoon, ang pagpapala nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang pinanggagalingan ng kanilang kinikita, Panginoon, maging ang mga employer, mga walang trabaho, Panginoon. Pagkaluban mo, O Diyos, upang sa susunod ay makapagbigay, Panginoon, ng mga hindi nakapagbigay. At maging sa aming ibigay na ito, Panginoon, pagpalain mo ito at suportahan, Panginoon, ang iyong pangailangan sa iglesia para magpatuloy, Panginoon, ang iyong gawain. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mong bigyan pa ng kalakasan sa bawat trabaho na ipinagkakaloob mo sa amin. Lord, ingatan mo kami at patuloy na gabayan na iyong banal na Espiritu na hindi kami malayo sa inyo at patuloy na pagpapala, Panginoon, para sa inyo. Lord, salamat sa umagang ito. Sa inyo lamang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat and welcome po sa ang bawat isa sa atin. At salamat po na naririto tayo, hindi lamang po para magpalamig kasi napakainit sa labas. So masarap na naririto tayo sa simbahan, no? Hindi lamang magpa-aircon. So yun, salamat po sa Panginoon sa bawat isa sa atin. And also, gusto kong pasalamatan ng mga leaders natin na tumayo sa call to worship. Si Sister Jenny Taton, scripture natin, Mercy Losada, call to offering si Sister Rose Asas. Puro mga women po yan. So sa susunod naman po, ang ating mga leaders ay mga kabataan or young adult. Sa scripture reading natin, si Myrene Venus. Call to offering si Jenny Rose Vasquez. At sa announcement natin, si Ma'am Cathy Venus. Thank you rin sa ating praise and worship team. Sa worship leader, si Sister Jenny Taton at ang kanyang backup na si Lay at si Micaela. And also ang Taton Brothers. Thank you sa inyo. Next po, ang ating worship leader din ay si Vanessa Asas. Ang kanyang backup ay si Lay at si Monica. Thank you rin sa ating devotion kanina na pinangunahan ni Jenny Rose Vasquez. And then,
Ang announcement natin ay ating church activities. Sa prayer meeting natin ay every Wednesday at 8 p.m. So, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. And then, Youth Connect, Saturday, 5 p.m. para sa mga boys and Sunday, 9 a.m. sa mga girls. Happy birthday sa lahat ng mag-birthday. Ngayong April 27. Vanessa Asas and si Gideon. Happy birthday to you. Sana sa Sabado. Invited ba kami? So, pagpalain kayo ng Panginoon. And of course, sa mga women's naman, no, please prepare. Meron tayong third quarter fellowship sa May na po, second week ng May. So, prepare po tayo ng 50 pesos para po sa registration and transfer natin. Saan ba tayo dyan? Basta, i-announce ko na lang sa susunod. So, yun lamang po. At sa lahat po ng mga tatayo dito sa harapan, bata, matanda, o maglilid, no? Please wear proper attire, no? Wag pong masyado maiksi. Basta, ang tawag doon, below the knee. Wag above the knee, no? Para maganda po ang ating pagtanaw, no? So, yun lamang po at marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa ating pong closing, no? After po ng ating closing song, yung +1, closing prayer, and then we'll be dividing into groups, no? Men, women, boys to men na pala magkakasama. Boys to men, mga men at mga boys magkakasama, women magkakasama, yung mga youth magkakasama. After this, karoon po tayo ng small group. Discuss po natin kung ano yung mga share, kung ano yung mga insight during kanina sa message, and then pray for one another. Okay? So tayo po tumayo. Itin natin itong +1, then we'll be closing in prayer. Call for you and me, a great commission to obey, making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned, so come on now, let's do the +1. +1. P. Passionate prayer for the lost. L. Lifestyle of evangelism. U. Unwavering discipleship. S. Strategic planting of more churches. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned, so come on now, and let's do the +1. +1. There's a call for you and me, a great commission to obey, making disciples, planting churches, to the Lord of the harvest we pray. Send more workers, make us one, reaching the lost, let's get it done. Share the word as God has planned, so come on now, and let's do the +1. +1. Let's do the +1.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay nagkatipon upang dakilain, purihin ang iyong dakilang pangalan. Nawa nga po sa aming pagpupuri, nabigyan po namin kayo ng kaluguran. At patuloy po kaming dumudulog sa inyo. We remember yung po mga kapatid namin na may mga karamdaman. Lord, we continue to lift them up to you. We pray for Abby sa kanya pong continuous na medication at sa dialysis, Panginoon. We pray for your guidance and provision. Dalayan ko din po, Panginoon, na patuloy po siyang strengthen physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. We pray for Nanay Nene na patuloy po siyang samahan, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, na ang kanyang buhay, Panginoon, bagamat hindi po siya nakakalakad. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy po siyang i-comfort, palakasin spiritually, at nawa nga po, dumating din po yung time sa inyong tamang panahon na siya po ay muling makarecover at muli po siyang makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, si Ate Mansuet, patuloy po siyang palakasin physically, Panginoon, at dalayan ko, Lord, na lift up niyo po siya, Panginoon, sa mga panahon na siya po ay nangihina spiritually. Lord, we continue to come before you in behalf of our brothers and sisters na dumadaan sa mga pagsubok, mga problema at mga mahigpit na pagsubok, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong wisdom, strength, and guidance upang lahat ng ito ay aming malagpasan at mapagtagumpayan. Patuloy po namin tinataas sa inyo, mga kapatid, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan, ikaw po, Panginoon, ang katugunan. Sa lahat po ng aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. At nawa, Panginoon, gamitin niyo po kami sa lahat po ng pagkakataon sa buong sanlinggong ito na ikaw po aming maipahayag, ang inyong salita ang aming maipalaganap. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan ka niya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. 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 Amen.